Ito ang sagot ko Ayan. dun sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, Ito ang sagot justify ko. mo. Achache! Kala ko mahaba. Joke yun eh! Joke yun! Opo, Achache! tama. Achache. Achache! What's up mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa ating bagong video mga kaibigan kung saan sa videong ito ay ating mapanood kung paano sinupalpal ang mga grupo na hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema at saka sa desisyon ng Senado. Well, ito mga kaibigan, pakinggan natin ang mga pahayag at ang mga birada ni Attorney Ferdy Topacio. Ito po yung video mga kaibigan. Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat-ugat. Guwapo, sexy. Kalaki-lakihang ugat sa inyong katawan at syempre kasama ko ang maugat na. Grabe Maugat. Joey de Guzman. Yan, syempre po. Speaking of maugat, Yeah. nagkaugat-ugat. Ugat- Sino? Si Santiveros. Oy, Sabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. Puro Grabe, fake yan no? eh. Oo nga. Ang news ni Risa, yung sinasabi niyang League of Cities. Oh. Di ba? Pinangangalandakan pa niya. Ang yabang pa niya. Meron, sabi niya, mga unanimous decision na napaliktad yung League of Cities. Talaga. Sabi ng Korte Suprema, ma'am, di po unanimous decision yun. Oo nga. Opo, hindi unanimous yun. Dapat palitan niya na yung assistant niya. Oo, bago. Hindi, alam mo, swabe pa nga itong si... titingnan natin mamaya mga kaibigan sa session mamaya kung yung consultant ni Ontiveros yun pa rin ba o hindi. The lovely Attorney Ting, yung tagapagsalita ng ating kataas-taasang Yeah, maganda naman talaga yung spokesperson ng Supreme Court, si Ting. hukuman. Sabi pa niya, hindi ko alam kung saan nyo nakuha yan. Ayun. Good. Aray ko po! Sapul na sapul si Risa Ontiveros. May gulay. Bakit kasi nagmamadali, no? Sa tingin nyo kaya mga kaibigan, sa pangyayaring iyon, hindi kaya pinagalitan ni Ontiveros ang kanyang consultant? Ang sabi pa nga ng iba mga kaibigan, yung consultant ni Ontiveros ay live GPT AI. Oh my gulay. Saan ang galing yun? Saan ang galing? Oo, sasagutin ko yun. Hinugot Fake news sa... na naman. Hindi, sasagutin ko yun. Kung saan ang galing yun. Hinugot ni Risa sa puwet niya. Hinugot sa ano mo, tadyang. Ano yun? Ako nga, no? Ang babaeng hinugot Hinugot sa aking tadyang... Yo! Pelikula yun, ha? Oh. Pelikula yun, no? Maalala Talagang lang. itong si fake na naman. Itong si Risa. Risa, ang fake niya, no? Grabe. Ang Yun fake yata niya. uso ngayon eh, sir. Oo. Hindi napapansin. Oo, grabe si Risa talaga. Ang fake niya. Risa, ang fake mo. Oo, hindi. Pabalik-balik talaga, Risa. Fake niya. Ang fake mo. My God. Fake news! Oh. Napaka-fake, di ba? Ang fake niya. Oo, grabe si Risa talaga. Ayan, napahiya siya. Bago yung isa sinasabi niya, hindi, yung isang sinabi ko. Unanimous. Oo nga, unanimous. Kaya po na-reverse yun, Ma'am Risa, ay dahil naging moot and academic. Ayun. Ang hirap kasi kapag ang isang tao ay playing lawyer. Madadan Fernandez ka talaga. Mapapahiya ka. Tama, sir. Ay, nako. Para si Dan Fernandez, playing lawyer, ang sagot niya dun sa right to remain silent at saka the right against self-incrimination na ini-invoke namin noon sa Quadcom, hindi, nasa Constitution din, right to information. Hindi niya kasi alam, yan ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi porket nabasa mo yon naintindihan Yun mo. na. Sir Dan, ang right to information is a right, is an entitlement of the citizen against the government. Oo. Ang citizen po ang may right to information against the government. Ang government po ay walang right to information as against a citizen. In fact, all citizens have the right to privacy.
They have the right to remain silent. They have a right not to incriminate themselves. Oh, nako. Ayan, may natutunan na naman tayo. Ituloy natin. Kasi naman playing lawyer. Si Tito Monday na Soto. Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo si Tito Soto. Soto, Hindi Soto. daw unanimous. Ah. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ha? Sinabi ni Senator Soto yan? So, ang ibig sabihin niya, ang unanimous dapat 15 din na justices talaga. Oh my gulay. Ano ba yan? Na-school buko na naman tayo nito. Kasi yung isa nag-abstain, Oh. yung isa ay wala, di ba? Absent, oh. On leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. Supal pala naman. Dalawang tao na naman guys. Dalawang personalidad na naman ang sinupalpal ni Atty. Topacio. Tuloy natin. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and who voted. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Na ipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Yun po ang mga ganon, ang unanimous. Ayan. Ay, nako, nak ng Eh, teteng. baka oo. version nila yon. Gustong mag-abogado eh. Buti pa si Kwan. Kasi pag gusto mo mag-abogado at hindi ka naman abogado, nagkakamali ka. Eh, yung mga abogado nga nagkakamali pa. Minsan ako, nagkakamali rin ako. Inaamin ko. Oh, si Teddy Te, laging mali. Kaso, ang problema kay Teddy Te, pagka nagkakamali siya, patay yung kliyente. Hindi maganda yung magkakamali ng deadly. At least ako, medyo, pag nagkakamali ka, nagmumulta. O, gano'n, ha? Oo. Yes, sila namamatay. O, si Jess Falsis, lumalabas. Eh, kayo Lumalabas kasi, na kahiya-hiya. Kayo kasi may kayo sa win-win solution. Yun. Eh, Maganda yun. nagkakamali rin tayo. May mga natalo rin tayo. Inaamin naman natin. Hindi naman tayo katulad ng Rizzo Ontiveros na napakagaling. Siya lang ang magaling. Di ba? Ako, ma'am. Kengkoy po yung discussion ni Rizzo Ontiveros. Sinasabi ko sa inyo. Yan, nasopla siya. Hindi mukha siyang eng-eng ngayon. Senator pa naman. Kakahiya yun Kaya guys. ingat ka kapag ikaw ay senador. AC. Kaya imposible mga kaibigan na hindi niya pagalitan yung consultant na yun, yung babae. Kasi wala supla talaga. Hearing pa naman, debate pa naman, sa Senado nangyari yun. Ang daming nanood. Tapos, nasupla ka. Kakahiya yun guys, grabe. Hindi na mawala sa isip ng mga tao yun, na tipong, wala yan ba yung senador na ano? Yung nakipag-ano kang Senador Marcoleta, tapos mali-mali naman mga sinasabi. Fake news pala yung sinasabi niya at kinorek mismo ng spokesperson ng Supreme Court. Kiko Panghilinan nga ang daming mali eh. O, di ba, tinanong niya, bakit daw nagbotohan muna bago nag-explain? Ala. Oo. Sabi nila, kasi di ba sabi niya kay Chis Escudero, ang rules iba. Sabi niya, oo, hindi nga yan ang rules. Ngunit, kapag may isang miyembro ng Senado na nag-motion na ibahin yung rules just for that period, pro hac vice ang tawag doon, just for that purpose, pwedeng ibahin. Nag-move si Zubiri, di napahiya si Kiko. Yun ngang injunction banat siya ng banat. Sabi niya, kung ang intensyon pala ng Korte Suprema ay hindi tayo magtuloy, dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory na nga, bakit may injunction pa? Wala nga jurisdiction, paano may injunction? Sabi nga ni Chis Escudero, what is there to enjoin? Correct. Puro grasping at straws na katulad ditong si Escuna, Kingkoy. Sabi niya, hindi daw one complaint a year, once a year. Ano ba Anong yan? diferensya ba? One complaint a year, isang That is- reklamo kada taon. Oh, isang beses, isang taon. Correct. Anong pagkakaiba Yung nun? once a year, mali yun. Kasi May magiging C. tuloy-tuloy na yun. Kaya nga That weird is nga once a year. Sabi ko nga,
tapos na ang trabaho ni Ascuna, ginawa na niya yung konstitusyon. Opo. Hindi niya pwedeng i-interpret. Ginawa niya. Ah. Huwag siyang mag-interpret. Although valuable yung kanyang insight to arrive at the mens legislatoris, yung mind noong legislator, that is only an aid, that is not conclusive. So, tumahimik na po kayo. Puro kapwitan naman ang sinasabi nyo eh. Na magulo kayo eh. Ha? Kasama ba yun sa bar exam? Alin? Yung mga sitwasyon na ganyan? Hindi ko alam yung ibang bar kasi isang beses lang naman ako nagbar eh. Hindi naman ako Nilalagay po nila. Hindi naman ako katulad ng isang taga-liberal party, 3 beses nagbar bago pang-apat pumas eh. Kala ko sasagot mo sa akin. Kala ko sasagot Kilala ko yun na. Babae yun, babae. mo thrice a year. Ay. Ay nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko Ayan. dun sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, Ito ang sagot justify ko. mo. Achache! Ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun eh! Joke yun! Opo, Achache! tama. Achache. Achache! Ay, nako, attorney. Uy, attorney, nakakalungkot na balita. Oh, ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Ay, Remulla. Yun, nakakalungkot talaga eh. Tanggal niya yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, Phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualify kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan eh. Madidismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano mo didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. Correct. O, pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. O, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga eh. Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na. Tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Ito Kaya namang ihasik niya. ito namang university, yung UP, Opo. yung University of the Philippines, pero ngayon ang ibig sabihin na ng UP, University of Puwet. Hindi kasi kita mo. ba yan? Ang Bakit? binigyan ng award si Bersamin at saka si Remulla. Uy, Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago, pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Tapos- Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulong Duterte. In violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure and arrest. In violation of the extradition law, yun ang bibigyan ng award. Halata kayo eh. Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Ayan. Yan. halata naman talaga yan sila, attorney. Yung mga grupo na yan. Dilawan, yung mga liptes, lahat-lahat yan sila. Same lang yan sila ng interest eh. Kita naman natin yan, sino-sino yung mga taong yan, no? Na against talaga sa mga, iwan ko ba talaga sa kanila, no? At ang hirap nga nito, dati, ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Oh, one ball. Ngayon Oh. pati University of the Philippines. Kasama na. Oo, kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay kung papalarin na tayo mapunta sa legislature. Malay natin, attorney, bata ka pa naman. Malay natin,
lalakas yung pangalan mo, tatakbo kang senador, maging senador ka, dalawa na kayo ng Marcolitang taga-tirada doon. Maging dalawa ng yung tipong parang si Miriam Defensor. O, di ba? Kailangan natin mga kaibigan ng mga ganitong abogado. Mga ganitong abogado ilagay sa Senado. Maganda to. Ngayon, nandun na si Marcolita. Idagdag natin to kung pwede, no? Sure, eto biro lang naman. Pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin kong presidente. Sino presidente? Sino may-ari? Gagawa talaga ako ng batas. Ah. Creating the One Ball University of the Philippines. Ang presidente ng Sino? university, si Tito Soto. Bakit? Oh, yan. Bakit? Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous yung 13, yung League of Cities, na-reverse ng unanimously, yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, Rizon Tiveros, yan. Sino pang mga profesor dyan? Hindi, ganito na lang, attorney. Sino bang lahat ng madilawan dyan? Ay, si ano? Nakalimutan mo si profesor na ngayon si Trillanes, di ba? Saalan na yun dun. Lagay natin profesor si Boying Remulla. Yan, lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot yun. Oo, ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Ano na? Paramihan ng attendance sa rally. Oo, kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Oo. Eh, maganda yan One Ball University of the Philippines. Oo, di ba? Oo. Pero ang dami nang namatay dyan Sa One Ball. Sa one ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. Oo, One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. Oo. School Bukol. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-concert. So yan na po mga kaibigan. Ako po, ang mga dilawan, sinupalpal na naman ni Atty. Topacio. Rizon Tiveros, fake news ka daw. O Ascuna, naging kingkoy. Soto, hindi daw unanimous. Kasi out of 15, may dalawa daw hindi bumoto. Yung isa nag-abstain, ang isa absent, kaya hindi daw unanimous. Oh my gulay. O may yun mga kaibigan, narinig naman natin. Sinupalpal na naman ulit ni Atty. Topacio ang mga taong to. Hindi na nadala, no? Sa bagay, yung mga ganyan tao mga kaibigan, hindi taga madala yan. Kasi as long as yung interest nila ay hindi masunod. Diba? So ngayon mga kaibigan, may natutunan na naman tayo, napatawa na naman tayo ni Atty. Topacio. I hope nag-enjoy din kayo at napasaya ang araw nyo sa araw na ito. So hindi na po natin patagalin. Until next time po mga kaibigan. Bye-bye!